sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, teka, palyado pa yata ha? Kailangan na pa-tune up sa Toyota alamang mamaya. Oras sa Apo Padi Father Jerry Orbos, alas 8:15. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Grabe ha, Justice Sam ha? Alangya ha? Abay, 17 na po yung nag-file ng kanilang application sa Judicial and Bar Council, JBC, para maging ombudsman. Alupit ano ha? Abay, ilang justices ito ha? Itong aplikante ha? Para maging ombudsman. Abay, 7 na yata. Ayan, CJ, ayan, totoo ba yung Marites na kayo daw po ay mag-a-apply din bilang ombudsman? Abay, malamang natin ano ha? Abay, grabe ha? Ayan, abay, sino kaya ang pipiliin ng mga, siyempre, ang presidente? Ayan ha? Ang Pangulong Marcos dito, sino kaya ang maswerte rito ha? Abay, kuyang Commissioner Beda Epres, abay, ang titindi na mga kalaban mo rito, kuya, ha? Ayan, dyan sa Felix Reyes. Mga justices, ayan, may mga retired Supreme Court justices, at meron pang, meron pang kasalukuyang Associate Justice ng Supreme Court. Aba, tindi mo talaga, ha? Good luck, Justice Sam Gaerlan. Damdaming Bayan. Mamaya tatalakayin natin ang mahabigan dahil lumulutang pala yung mga pangalan ng aplikante. Abay, meron na mga Marites na, eto sigurado na yan. Ayan, cabinet member ba yan? Ayan, gaano ba kalapit sa first couple yan? Mga ganun ha? Mamaya pag-usapan natin yan at sabi na ating bubit, abay, meron daw dark horse dyan ha? Dark horse na babae? Talaga, ha? Abay, malaman natin yan mamaya mahabigan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Ako, ngayong araw ng Lunes, marami po tayong issue, mga kuya, ha? Ayan, abay, kumusta po yung mga binaha? Naku, grabe dyan sa Malabon. Abay, Mayor Jeannie Sandoval, ha? Abay, sino ba ang gumawa ng dike dyan sa inyo sa Calabarzon sa Malabon, ha? Abay, kunting ulan lang, ayan, high tide lang. Abay, bumabaha na kayo dyan. At Mayor Joy, anyari dito sa may Araneta, ha? G. Araneta hanggang Talayan, ha? Abay, baha, ayan, yung report ni Bal Gonzales kanina, mahabigan baha na, ayan, anday pang basura. At ang malungkot dito, mahabigan kulay itim yung tubig. Ibig sabihin po yung mahabigan ang dumi-dumi talaga, ha? Damdaming Bayan.
Ay naimbag nga bigat po Presidente Bonget. Ayan, abay ang sabi ng Pangulong Marcos, abay tama lang naman ano ha. Abay sa mga bagong halal na mga opisyal diyan, abay trabaho, ayan, at huwag mamumulitika. Ayan. Kasi lalo sa mga pang kandidato nasyonal ha. Abay yung 2 years more than 2 years napakabilis na panahon yan. Pero sa mga local official siguro natin, ayan, maski nasyonal, abay trabaho. Ayan, huwag negosyo. Naku, yan ang problema natin minsan ha. Lalo ngayong patapos ang Marcos administration, mga kaibigan Ang dami nang nagkukumahog. Ang daming nagmamadali na magsubi na para pang retirement. Daming bayan. Pero ingat lang, baka madali po ninyo mga kaibigan kumpare, ayan, kaibigan pala ng cabinet secretary ha, o kayo mga opisyal ng gobyerno, kaya dahan-dahan kayo ha, ayan, wag naman kasi masyadong garapal, yung iba naman kasi dyan ginagatasan na, ayan, abay pinapadugo pa. Daming bayan. Pero kung talagang illegal yan, di kumpiskahin. Ayan. Oy, sa mga ano nga pala ha. Ayan, ang sabi pa ng Pangulong Marcos mga misis, mga ateng, mananatili daw po ang 20 pesos kada kilo ng bigas nationwide. Ayan. Kaya lang Mr. President, sana'y ano rin ha. Sana'y sa lahat na ng pamilihan mayroong 20 pesos kada kilo ng bigas selected lang ha. Ayan. Anyway, dahan-dahan daw. Ayan. Sana sa lalong madaling panahon para yung mga taga Forbes Park makatikim din ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Daming bayan. Bakit taga Forbes Park? Kasi po yung alam nyo ba yung mga kasambahay, mga kaibigan sa mga exclusive subdivision, yung mga mayayaman ha. Abay, yung iba yung pagkain ng kasambahay at saka yung amo ha. Minsan binibigyan sila ng allowance yung mga kasambahay at sila po ang bumibili ng kanilang pagkain. Kaya patikimin din natin yung mga taga Forbes Park ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Daming bayan. Uy, isa pa ha. Yan, naku, yung mga indigent natin makabayan, yung mga hirap na hirap kung kani-kanino nagsusulisit. Ayan, kasama na po ang DCRS Operation Tulong na hinihingan ng tulong. Ayan, ang sabi po ni Dr. De Grano, ayan, tuloy po ang guarantee letters mula po sa mga politiko natin. Ayan, mga congressman, ayan, tuloy po ha. Ayan, meron lang ilan yata sa Batangas na ayaw na tumatanggap ng guarantee letters ha. May pondo pa po yan. Daming bayan. Anyway, alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Ay, sandali lamang. Balikan natin yan, ha? Yung mga graduates ng UP. Sabi ng isang professor sa UP, ay, Dr. Roel Aguila, grabe dito sa amin sa UP. Sabi niya, 3 benching ko na ang cum laude, summa cum laude, magna cum laude, ha? 3 benching ko, ha? Daming bayan. Oo nga naman, sumobra yata, ha? Alamin nga natin ang latest muna sa Malacanang. Ang Pangulong Marcos, pangunahan daw po ang paglulunsad ng libreng Wi-Fi site sa Leyte. Aba, dun sa probinsya ni Mother, birthday girl, former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Alamin nga natin report mula kay RH14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, biyaheng Leyte muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga aktibidad na may kinalaman sa pagpapalakas ng internet connectivity. Pangungunahan ng Pangulo ang grand launching ng National Fiber Backbone Phases 2 and 3 sa Palo. Bahagi ito ng pambansang proyekto sa paglalatag ng fiber optic network sa buong bansa. Layo nitong maghatid ng mas malawak, mas mabilis at mas abot-kayang internet sa buong Pilipinas. Sakop ng Phases 2 at 3 ng proyekto ang Southern Luzon at ilang bahagi ng kabilang ang Cebu, Negros at Leyte hanggang Mindanao. Kasabay nito ay pangungunahan rin ni Pangulong Marcos ang paglulunsad ng libreng public Wi-Fi site sa MacArthur Landing Memorial National Park. Inaasahang magkakaroon din ito sa mga pagamutan, waiting area sa Paliparan at mga mall sa Tacloban City. Lakay? Yung bang libreng Wi-Fi dyan sa Leyte, di ba abot na Ilocos yan?
Nauna na dun, Lakay. Actually, Meron na rin ba? Oo, yun yung phase 1, Lakay. Kaya pala yung mga... Lawag. Kaya Mula pa- Lawag, Ilocos Norte hanggang Quezon City, Roses District sa Quezon City. Kaya pala yung mga kababayan ko sa barangay Apatut Lubong, Tartarabang ang yayabang Ayan, ano na ha? Social media, Lakay. Oo, active sa social media. Ayan, yung pala may wifi site na rin pala dyan sa Ilocos. Okay, so anong oras pupunta ang Pangulo sa Leyte? Alas 10, inaasahan yung magsisimula yung kanyang aktibidad doon, Lakay. Ayan. At ano pa schedule niya ngayon after Leyte? So far, yan pa lang, Lakay. Para Okay. ngayong umaga. So ano ang latest? May napili na ba ang Malacanang sa pagiging ombudsman? Wala pa lang. Actually, syempre, nung nakaraan, ang huling binanggit ni Yusek Castro doon sa kanyang briefing ay wala pa yung listahan. So, ngayon, lumabas na yung listahan. So, malalaman natin kung sino kaya sa kanila ang mapipili ng presidente. Kasi ang dami-dami 17 mislet yung mga applicants Oo, ha? 17. Actually, dumutang lang ay si Secretary Remulla kasi di ba nagbanggit talaga siya na mag-a-apply siya. Kaya naitanong yun sa palasyo. Ayan. Sabi na aking bubit mukhang may napipili na yata ang Malacanang dito, ha? May napipisil na. Ayan. Kayo yung anong grupo ba ito, ha? Yung isang Democracy Philippines ba? What's it? Nanawagan sila na dapat daw ay maging transparent, ayan, impartial ang pagpili ng susunod na ombudsman. Oo, Lakay, kasi hindi biro yung posisyon sa ombudsman, Lakay. Ayan. Kaya kailangan daw manalangin na sa mga santo at mga santa. Ayan. Baka sakaling at saka yung mga santo at santa sa Malacanang. Abay, kailangan dyan, ha? Merong kailangan daw magmano kay St. Luke's. Ayan. St. Luke's. Ayan. San Fernando. Ayan. At saka Santa Felisa. Ayan, mga dapat dapat yung mga nilalapitan dyan. Ang dami palang santo at santo. Ay, oo, dapat St. Jude at St. Michael lang ang nasa ganun ba? compound. Ayan, iba yun sa labas ng Malacanang yan. Sa loob ng Malacanang, oo. Sa loob mismo. Oo naman. Sa compound. May St. Luke's dyan, ayan, San Fernando at saka Santa Felisa. Ayan, mga dapat dyan, ha? Kailan bang tirikan ng kandila o sambahin o ano ba yan, ha? Bulong-bulong na lang siguro, ayan. Pero anyway, siguro yung mga walang connect, ayan, gawin na lang manalangin, ha? Alam mo, meron tayong isang kilalang ang ginawa, mislet, ha? Dahil mabibigat yung kanyang kalaban sa pagiging justice ng Court of Appeals. Alam mo, ang ginawa, ang ginawa niya tuwing Biyernes, nagsisimba sa Quiapo sa Black Nazarene mislet. Siyempre, kailangan din niyang samahan. Oo. Parang kapag mag-e-exam kalakay, di ba? Nag-e-exam alam ko sa St. Jude, nagsisimba. Ayan, sa Manawag, ba ganyan? Ayan, Baklaran. O kaya ay Quiapo. Ito naman yung lakay kapag saradong Katoliko ka, naniniwala ka doon sa kapag may special intention ka, pagdarasal mo sa particular na simbahan. Yes. Natutupad naman, lakay. Totoo yan. Lalo yung mga deboto. Ayan, kaya kita mo yung kilala natin na Justice Bong Pascua, ha? Ayan, every Friday, ha? Ayan, nagsisimba noon sa Quiapo. Tignan mo, ha? Sa kabila ng mga matitinding aplikante, siya ang napili. Isa sa mga napili bilang justice ng Court of Appeal. Sikreto niya, nagsimba, nanalangin ng todo dyan sa Quiapo Church kay Black Nazarene. O, kita mo, Mr. Sa Poong Nazareno. Poong Nazareno. Ganyan lang yan, ha? Ayan, kaya kailangan samahan ng dasal, lakay. yes, depende kung sino ang gusto nyo. Basta manalangin kay Lord. Ayan. Padre Nuestro pala yung kanyang hiningan ng tulong panalangin. Anyway, sige, tignan natin let.
Sa bagay matagal pa yan kasi Justice Sam Martires. Nakikinig pala sa atin si Justice Sam Martires. Ayan. Happy birthday. Happy birthday. Advance. Ayan, Justice Sam. Nako, ang lupit ha. Mas malakas doon yung Santa kaysa yung Santo. Ayan. Abay, mamaya pag-usapan natin yan. Oo. Totoo yan. Ayan. Alam mo naman tayo mga miyembro ng OHAW, Justice Sam Martires, di ba? Ayan. Pagka si Mrs. na ang nag-order, wala na. Ayan. Panalo na si Santa. Ayan. Jesus Santa Maria Josep. Ayan. Sige, babalikan natin yan at papasadahan natin yung mga aplikante, ha? Dami, 17. CJ Alex, mag-a-apply din po ba kayo? Ayan. Abay pati si Chief Justice Dado Peralta. Abay, Apo Dado, ha? Abay, sabi na ating bubiti, pinapa-apply ka ni Bossing Ricky, ha? Ayan. Sige, babalikan natin yan, Miss Let. At marami tayong tatalakay ngayon dyan. At napakainit talaga ang issue ng susunod na magiging kapalit ni birthday boy, Justice Sam Martires ng Ombudsman. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, Lakay. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Ayan, bakit may na ba si St. Luke's? Malay natin, ano ha? PNP, sandali lamang het ha. Philippine National Police, tatauhan daw ang mga solar-powered na irigasyon sa mga kanayunan. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Saka ay magbibigay ng proteksyon ng pambansang pulisya sa mga itatayong irigasyon ng gobyerno sa mga malalayong lugar. Ito ay sa bisa ng Memorandum of Understanding na nilagdaan ng PNP Chief Police General Nicolas Torre III at Engineer Eddie Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration. Sa flood racing ceremony sa Camp Crame ngayong mawalang umaga, inanunsyo ni Torre na pagkamit sa binuhay na pulis sa barangay na programa para magsilbing proteksyon sa mga bagong pasilidad ng NIA. Partikular silang tatao sa mga geographically isolated and disadvantaged area na karaniwan umano may banta ng konflik o kagaluhan. Sabi ni General Torre, paraan din ito para maipakita ang relevant ng PNP hanggang sa paglulantay ng pagkain at tubig ang mga nakatira sa remote areas. Pakinggan natin ang PNP Chief. This is a convergence of our missions, ours to maintain peace and order and ensure public safety of every Filipino and their families, and theirs to secure the food and water, especially in our most remote, unserved areas. With this MOU, we are not only protecting irrigation projects. Ito si Edniel Parosa. Edniel. Para sa DZRH. Yes, Lakay. Abay, pagka ba may problema ba dyan, pwedeng itawag sa 911 yan? Ay, gano'n na nga Lakay. Kaya lang siyempre kapag isolated area o remote area, mukhang nahihirapan silang 911 sapagkat ang function ng 911 Lakay present pa lamang sa mga urban centers gaya ng Metro Manila at mga cities. Ganun ba? Lalawigan. Oo, Okay. Pero isa rin yung dahilan kung bakit itong revitalized police and barangay program daw ng PNP ay kanilang gamit para doon sa physical na pag-frontay doon sa mga solar-powered irrigations ng NIA. Okay. Okay nga Ron. Maraming salamat, Edniel Parosa. Balik sa iyo, Lakay. Babalikan natin lang pang mga issues. Standby sa ating mga reports. At sino ba nga nandyan, ha? Abay, dami tayong issue ngayong araw ng Lunes. Damdamin Bayan. Sige, mamaya babanggitin natin yung mga aplikante sa gustong makakuha ng posisyon ni Justice Sam Martires sa Ombudsman. Napaka-powerful kasi mahabigan ng pagiging Ombudsman ha? At isa pang powerful mahabigan na posisyon na tahimik ha? Abay, hindi lang powerful, sabi nga natin bubiti, ay juicy pa yan. Ayan, ano yun? Ang pagiging chairman ng Commission on Audit. Naku, malupit din yan. Damdamin Bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo, CJ, ha?
Mag-apply nga po ba kayo? Ayan. Pagka mag-apply po kayo, paano yan? Pagdating ng JBC, i-interview nyo ang sarili nyo. Kasi ganun po yan, mahabigan member ng JBC ang Chief Justice. Ayan. At meron pa sa Senado at may representative ang Senado ba o Congress? Ayan. Ang lupit ang JBC dyan, ha? Abay, pagka kayo po ay tinanong dyan, pagka sumalang dyan, parang mas malupit pa yata sa sumasalang sa Commission on Appointments. Naku, lahat ng kalikaw ng bituka mo dyan tatanungin. Daming bayan. Oras sa CJ Alex Jesmundo. Oy, mista. Kumusta ka na, ha? General Edwin Ernie. Oras ganap na alas 8:34. Ang oras na yan ay 28th KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program. Damdaming Bayan. Kasama ang nag-iisang Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apil. Damdaming Bayan. Daming bayan. Oras sa Sister L. It's 8:39. Good morning, Lakay, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos marhay na aga sa lahat ng mga Bicolanong nakatutok sa atin dyan sa Bicol Region. And of course, Diyos marhay na aga sa mga kababayan ko dyan sa Barangay Bautista, Jubillar, Albay. Sana ay okay lang kayo dyan kahit medyo paulan-ulan. Bata Lunes na Lunes, aga-aga kanong sinusumbo. Ba't ano ba nangyari sa inyo sa Jubillar? Sino mga natro-trauma dyan? Ayan, hindi kasi Lakay dun sa Barangay Bautista, Jubillar, Albay, Lakay. Nagkaroon ng armed conflict dyan. Kailan? Nitong parang 2 days ago na nangyari, Lakay. Kaso ang problema ay hindi... Nagkabarilan? Mga... Siguro mga taong... Taong labas, taong NPA. Labas, yes. Tsaka police, military ang nakalaban. Militar, Lakay. Anyari? Ay, ang nangyari, Lakay, hindi na inireport ng mga authorities ng barangay sa mayor man lang. Hindi alam ng mayor siguro or even ng vice mayor. So, ang nangyari, Lakay, may mga trauma yung mga tao. Ala? So, walang nag-a-assist sa kanila, Lakay. So, shout out ko lang. Thank you din pala sa head teacher, Lakay, nung elementary school dyan sa amin, si Sir Wilbert Pereña, na talagang siya, Lakay, yung gumagawa ng way para ma-assist kasi, Lakay, kailangan ng siguro psychological something assistance ng mga bata kasi na-trauma sila dun sa nangyaring barilan. Ba't malapit sa eskwelahan yung pinangyari? Hindi, Lakay, pero populated yung lugar kung saan ang encounter. Tsaka karamihan ng tao doon is estudyante ng elementary school. So asan yung mga bata? Di wala silang klase? Ngayon, Lakay, mukhang wala. Kasi hindi naman sila nag-evacuate, Lakay. Kailangan lang nila mag-undergo ng parang psychological aid, ganon. Para maano nila, Lakay, yung nangyari. Para maalis yung trauma? Yes, yung trauma. But shout out din, Lakay, sa PNP, sa Kasurug Cups, kila Brigadier General Andre Dizon, na pagka ko, Lakay, kung may natanggap silang report ay ang Chief of Police ng Jubillar ay agad-agad nagpunta sa barangay namin. Kaya thank you po. Thank you. Yan. Kulang ng action ng barangay, Lakay Parang gusto ko na yung maging kapitan. Parang pinaparinggan mo yata si barangay mo o si mayor ang pinaparinggan mo, ha? Pwede, pero Lakay, dapat kapitan ng a-action agad. Kasi siya ang tatay ng barangay, Lakay dapat nagre-report yan. Yes, ire-report niya agad yung armed conflict na nangyari. At saka yung pulis din sa inyong bayan, dapat alam yan. Tsaka dapat yung militar din, Lakay, ay meron na din agad silang action, tulong doon sa community na affected ng nangyaring armed conflict. May mga namatay ba? Wala naman, Lakay. Thank God at walang nadamay na civilian. Okay. Good. Ayan, buti naman at ganun nangyari. Huwag na kayong mag-away-awa. Kawawa kasi yung mga tao, Lakay. Siyempre, ayan. Pero ito muna report. Unahin natin ang report mula sa Senado. Legislated wage increase. Hindi na kailangan i-certify as urgent na Malacanang. Ayon kay Senator J.B. Ejercito. Ayan, bakit hindi na kailangan, Raymond? RS number 28, Raymond at Paas. Please come in, Raymond. Hindi na daw kailangan, Mayor at Sister L, ang certification ng Malacanang para maging batas agad ang legislated wage hike.
Ito ang paniniwala ni Senador J.B. Ejercito, isa sa mga senador na nagsusulong na dapat ay mabigyan ng nadagdag sahod ang lahat ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Paliwanag ni Ejercito, hindi na kailangan ng urgent certification dahil nitong nakalipas na Kongreso ay nasa advanced stage na ito ng legislation. Kung tutuusin, ilang hakbang na lang ay dapat naging batas na ito. Sabi ni Ejercito na kompleto na yung mga records at mga pag-aaral sa mga isinagawang hearings sa nakalipas na 19th Congress. So ang gawin na lamang ngayong papasok na 20th Congress kung talagang seryoso daw yung mga senador at mga congressmen na magbigay ng aumento sa sahod, ay isang hearing lang yung kanilang gawin at magsumiti na ng committee report. Para kay Ejercito, that sa kanyang panukala ay 250 pesos ang dagdag na arawang sahod ang kanyang gusto. Masyadong malaki ito kumpara doon sa 100 na unang naprobahan sa Senado at mas mataas din sa 200 piso sa Kamara de Representantes, ngunit aminado ito na maaring magkaroon ng tawaran at pwede siyang pumayag sa mas mababang halaga, ngunit ang mahalaga ay dapat ituloy na ito dahil matagal itong hinihintay ng ating mga kababayan na mga manggagawa. Yung 50 pesos na ibinigay na dagdag sahod sa Metro Manila ay napakaliit daw yun kumpara sa mataas na presyo ng mga bilihin at dapat lahat ng mga manggagawa ay makinabang, hindi lamang dito sa National Capital Region. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond. Abay, dapat lang, dapat nationwide. Dapat ba kasi siguro yan ang dapat ayusin din. Baguhin yung mga regional tripartite wages board na ganyan. Oo. Pare-pares na naman presyo. Kaya nga lakay Mas mahal pa nga ang presyo minsan sa probinsya. Yes. So, dapat hindi ba pwedeng na siya, parang iisa na lang lakay, di ba? Ayan. Kasi yung iba sabi nila, tingin nyo dito sa bilihin namin, barya-barya lang. Ganun din naman lakay eh. Totoo yan. Mas, mas lesser ang cost ng pamumuhay, yes. Pero ang bilihin, mahal pa rin yan. Kasi daw lakay, sa probinsya nakakahingi pa ng malunggay, ng talbos ng kamote. Ay, ayan. Yung dadaanin ka sa chismis, tapos bangingi lang pala ng gulay. Saka sa probinsya, uso ba sa yung padigo? Ayan. Ano yung padigo? Padigo ka naman dyan. Ayan. Ano yung lakay? Halimbawa, nagluto ka ng tinola. Ayan. Tapos... Oo, kaya... basta may sabaw. Ayan. Bibigyan mo yung kapitbahay. Isang basta tingnan mo, isang mangko, mga ganyan. Tapos nagpapalitan ng ulam. Ayan, Uso pa yun lakay eh. Yan tinatawag na yung padigo. Kapitbahay. Insan, padigo ka naman dyan. Amoy na amoy ko yung sinigang mo. Ayan. Sinigang na tuyo. Ayan. Sinigang na tuyo. Hindi mo sasabit sa... May kaliskis yung lakay. Ayan. Teka muna, ang nino ng bayan, baka magtampo yung bibigyan ng aginaldo ni Sherwin. Sandali lamang bago natin isa-isahin yung mga kandidato sa pagiging ombudsman. Lakay parang may mga looks family sa akin na mga pangalan doon. Oo nga Hindi pa dumadaan ng JBC, meron nang lumulutang kung sino ang Agad-agad. Oo. Di ba sa JBC muna? JBC muna yan. May elimination process ba dyan? Ako, sino kaya ang may eliminate? May exam pa sila dyan. Oral exam. Oral exam. Actually, interrogation yan, di oral interrogation exam. Alamin natin kung nasaan ang nino ng bayan, Sherwin Alvaro. Sherwin! Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sandali.
Ayan, magmano kayo sa inyong ninong. Nasaan ba siya? Nasa Flood City ba siya? Ayan. Yes, ang ating Ninong Lakay ay nandyan sa, binabaha-baha rin to Lakay Baha din ba dyan sa Valenzuela? Akala ko Malabon lang. May mga area din yata dyan ganun Lakay. ba? Pero alamin natin Lakay, dahil ang Ninong ng Bayan ay nandyan sa may Barangay Rincon sa Valenzuela City. Ninong Sherwin, sino ang nahuli mong malakasang nanonood at nakikinig sa atin? Yes, Lakay at Sister El, kanina pinag-uusapan niyo yung sabaw. Ito, tignan mo, pag ang malunggay, tanim sa kondo. Malunggay, laki ng dahon Aba, nasa... Magulang na yung malunggay, naninilang. Nasa tabi lang ng bahay, sa bakuran lang, Walang namimitas kaya malungkot. Pwede ka ba makahingi dyan ng tinola? Aba, di sila... Nakakondo po. Sayang di sila kumakain ng malunggay. Healthy pa ng malunggay. Mayaman to Lakay, kondo. Itong nga pinuntahan natin ngayong umaga. Pero dito sa kondong to, meron tayong nakilala na masugid na tagapakinig ng programa mo. Ay, magandang umaga. Ay, makikituloy na ako Ayan ako. Pumasok ka na nga Ayan. Uy, kumakain si Totoy. Ay po, ayan. Jeline Alcantara. Si Ate Jeline Jeline Alcantara. Si Ate Jeline, nakatutok palagi sa kanyang laptop at ang kanyang pinanonood ang programa mo tuwing umaga. Aba? Ano pinanonood mo tuwing umaga? Naalo po ako kay Sister El kasi masarap siya tumawa tsaka prangka talaga. Ay, thank you po Ate Jolie. At saka bukod sa maganda po talaga. Wala po akong pambigay sa'yo, si Ninong Sherwin meron. Kailangan dagdagan yung premyo niya sa Sister El. Thank you po. Ayan. Sister El, hindi lang nadadaan sa ganda at saka sa smile to Pero talagang puring-puri ka ni ate dahil ikaw yung kanyang sinusubaybayan. At dahil sino paborito mo mga announcers pag umaga? Silang dalawa po, yung tandem po. Lakay po. Sir Deo po. Ayan. Thank you Good po. morning, Ate Jeline. Sister El. Oo, ito, bigyan natin ng 1,000 pesos. Yes, bigyan mo na agad, Ninong Sherwin. Pangalmasal po ni Baby. Aba? Oo nga, kumakain si Baby. Nagbe-breakfast na. Ayan. Special kid po, may Down syndrome po. Hello. CRA. Pangatlo po, bunso. Bunso. Asan ang ibang mga anak pumasok? Opo, yung dalawa po, yung isa po nag-aaral, 12 years old. Yung isa po nagtatrabaho po, training. Si Mister, saan nagtatrabaho? OFW po. Nasa abroad. Nasa Iran? Nasa Iran. Ako nanonood sa butiin mo. Baka po tulog pa. Pero lagi rin po yun nakasubaybay po sa... Opo. Sa Iran po, sa Israel o sa Ukraine? Kasi online naman po dire-diretso naman po Saan na si Mr. Ate? Opo, saan po Ate Jeline? Anong bansa? Sa Abu Dhabi po, sa UAE. Abu Dhabi. Akala ko Iran. Okay. Bigyan pa ng vitamin Bigyan si mo pa Ate. ng vitamin E. Ninong Sherwin. Galing sa Abu Dhabi. Talaga namang gaganahan. Dahil bibigyan mo na natin ng vitamin E. Vitamin E. Yan vitamin E. Ayun ang vitamin E. Bawal yung kay baby. Ayan. 3 dropper lang ate para sa'yo Ayan. Mister. Baka po sa Christmas pa po. Naku, tagal-tagal pa. Reserva na yan. Naka-reserva ng vitamin E. Ayan. Pagdating sa December. Masarap yan sa December. Grocery, Diesel H Grocery. At syempre, meron pang kasama yan na Diesel H na imbag na bigas. Yan, na imbag na bigas para sa iyo. Po kami sa Pure Gold. Aba. Ano lang po dito. Wala kaming kaano-ano doon. Bigyan pa ng t-shirt si ate. Yung t-shirt. T-shirt yan para sa iyo. Ay, may pandagdag po ako sa araw-araw na Labahin. 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 Pero yan kahit isang linggo mong hindi laban, maputi pa rin. Sige po. Try po natin yan. Ayan. Naku, maraming salamat at buti. Nakita ka namin na kahit na dito ka sa kondo, nakatulin pa rin palagi sa Diesel.
Eh, wala, minsan nga po, tapos na yung online nyo, ako naghahanap pa ng mapapakinggan eh. Aba, talaga naman. Thank you so much Oras po. talaga. Ay, ang ganda-ganda talaga ni ate. Oh, si Ate Jeline, fresh na fresh eh. Bagets ang itsura, bagets na maganda bagets, eh. oh. Parang 21 years Oh, old lang. parang hindi siya stress. Yung ganda niya hindi stress. Saka ang kinis lakay. Ayan. Parang ikaw po, sister. Grabe naman niya. Siguro gumagamit ng champion sa mukha yan. Champion talaga sa mukha. Sa mukha niya si Mabel Aribe. Oo nga, hawig ni Mabel. Ayan. Hawig ni Mabel Aribe. Balik sa Operation Tulong. Ayan. Sure po. Okay, ate. Thank you po, Ate Jeline. Opo. Narinig ko nga rin po. Kapatid ni Mabel Aribe, si May Binauhan. Yan, kapag wala si May Binauhan, si Mabel Aribe ang humahalili. Okay, so mga nais mo na 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH. Baka na susunod nating winner sa DZRH, Malacash from ours. Number 6, Sherwin Batalsaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin, mula dyan sa Gatchalian City. Valenzuela City, di ba binabaha dyan Mayor Wes Gatchalian? Ha? Ipatawag mo yung kontraktor na gumawa ng dike dyan na sablay. Ayan. Mukhang substandard ang gamit dyan. Ha? Ayan. Mukhang tinipid. Ayan. At syempre po mga habigan, antabayan po yung mga babanggitin nating aplikante sa pagiging ombudsman. Ako yung BIR, former BIR commissioner, si Commissioner Kim Henares. Nakita ko nga. Oo. Nandun siya lakay. Aba, pati yung chairman ng PCSO, nag-apply din pala, ha? Baka tumamatay sa loto dyan, Chairman Felix Reyes, ha? Good luck. Ayan. Nakita ko nga lakay. Sabi ko parang... parang familiar, ha? Familiar na familiar ang pangalang ito. Ayan. At saka may isa pa. Sino pa parang isa? familiar. 1, 2, 3. Yung nag-programa dito ng Sabado. Ayan. Seka Boying Remulla. Yes, syempre lakay yun ay familiar talaga. Pero may isa pa akong kilala na kilala mo rin doon. Nakita ko. Si itago natin sa pangalang, ano ba yung pangalan Sam niya? Gaerlan? Gaerlan. Ayan. Parang lagi ko naririnig kasi yun. Ayan. Sa mga... Kay Deo sa mga gods of Padre Paura, good morning. Ayan. At syempre meron pa isa dyan. Ayan. Isa pang sino pa ba dito? Guwaping dyan. In-interview lang natin to nung last week. Ayan. Commissioner ng CHR, Commission on Human Rights. Beda Epres. Ayan. Ay, sa atin ba lakay? Hindi, sa break time yata. Sa break time ba? Sa break time yata. Anyway, sige, babalikan natin ang mga yan. At sino ba ang malakas kay St. Luke's? Kay San Fernando? O kay Santa Felisa? Lahat ng saints lakay na may kinalaman sa dinasalan na. Pero sa mga walang padrinong Santo Santa, ayan. Sabi mo sa inyo, daan sa panalangin. At saka lakay kung talagang deserve naman nila yung at sila yung maswerteng mapili. Yes. Para sa inyo yan. Sabi nga, prayers can move mountains. Yes, prayers can move Malacanang. Kaya. Wait lang, iba yun. Diba? Malay mo, ha? Teka muna, ba't Christmas? Ilang days na ba before Christmas? 171 days lakay. Pasko na. Kaya naman, alam nyo na. Ang bilis-bilis ng panahon ano ka ba lakay? Ilang na lang. Mahigit isang buwan na lang lakay. Ilang tulog na. Bare months na. Ilang tulog na lamang, Ninong Cesar Lee. Ayan, Pasko na naman. Yes. Oras, Sister L. It's 8:57. For Best Public Affairs Program, Metro Manila goes to... Damdaming Bayan, DZRH. Narito na ang 28th KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program. Damdaming Bayan, kasama ang nag-iisang Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apid. Damdaming Bayan. Damdaming Bayan.
Maraming salamat, KBP Golden Dove Awards. Oras, Sister L. It's 9:02. Oras na para kausapin natin ang MMDA. Ano anyang anyari? Ayan, bakit may mga lugar na binabaha pa rin? Nasa ating linya si Director Mark Navarro ng MMDA Flood Control and Sewerage Management Office. Director Mark Navarro, sir, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga po, Lakay and Sister L po. Good morning po. Yes, Good morning, Sir Mark. Ayan, Bossing, Director Mark, bakit grabe pa rin ang baha doon sa Malabon? At dito sa Quezon City, ha? G. Araneta at ano nga ba yan? Yung report kanina ni Val Gonzales Tatalon Lakay. or ayan, ayan. Anyari, sir? Sa ngayon po, sir, yung sa atin po sa Malabon, high tide po ang isa sa mga dahilan ng ating pagbaha doon po. Alam naman natin pag high tide po, hindi po makalabas ang tubig din. Nagsasalubong po yung tubig galing doon sa ating ilog, papunta po at yung tubig na palabas naman galing sa ating syudad. Ayan. At tapos dito naman po sa Quezon City, ganun din po kasi yung San Juan River po, medyo mataas din po yung tubig doon. So, nagsasalubong po talaga. Umapaw ba, sir? Umapaw ba yung San Juan River? Hindi naman po umapaw, sir. Hindi naman po umapaw. Actually, mataas lang po. O hindi naman po umapaw. Mataas lang po talaga. Ayan. Asan yung mga flood control project natin? Yung mga, di ba may mga pump tayo na dapat pinapampapalabas doon sa mga binabahang lugar, Director Navarro, sir? Ba't di ba natin nagamit yan? Ay, gumagana naman po lahat, sir. Gumagana naman po ang ating lahat ng pumping station. At saka yung tungkol sa sinasabi niyong project, meron po tayong ginagawang pumping station dyan ngayon sa may Araneta po para makatulong po maibsan ang baha dyan sa area na yan. Gumagana naman po lahat ng pumping station natin, sir. Kaya lang po, again, dahil po mataas din ang tubig sa mga ilog natin, so kahit po i-pump natin, ang tendency lang po ay baka bumalik lang din po at bumabalik din po talaga. Wala po ba tayo, kumusta po yung mga drainage nitong mga area na laging binabaha? Sir, alam ko po, yung DPWH, of course, katulong po ng MMDA sa mga ganito. Pero base po sa monitoring ng MMDA, ano pa pong mga lugar yung, kasi po madalas biglaan ng pag-ulan lately, at kahit po ilang oras lang ang pag-ulan, halimbawa 1 hour lang, agad-agad po may mga areas na binabaha. Ano po yung mga ginagawa natin na mga measures para po maiwasan or mabawasan man lang mag-subside agad itong mga pagbaha dahil po matagal na itong problema dito sa Metro Manila? Ay, salamat po. Ganito po kasi ang ano natin, na ginagawa natin, actually 24 hours na po ang pag-duty ng ating mga tao po, mga kawani ng gobyerno para lang po malinisan ang ating mga drainage system. Ang kagandahan po ngayon, mas mabilis na pong bumababa. Pero siyempre, pag bigla ang pagbuhos po ng ulan, medyo malakong depende po sa laki ng volume ng tubig. Pero kung mga pahina-hina lang po, mabilis naman pong humuhupa yung ating tubig. Dahil nga po nalilinisan naman ang ating drainage. Yun lang nga naman ang aming panawagan sa ating mga kababayan. Patuloy po nating iwasan na yung pagtapon ng basura talaga sa maling paraan. Kasi nakakabara po talaga sa drainage system namin. Natin po. Kaya kami naman po, talagang continuous po, 24 hours na po, round the clock na po ang ating paglilinis ng ating drainage system para lang po maiwasan, lalong-lalo na pag meron tayong ine-expect na pag-ulan. Kaya po yun ang panawagan namin sa MMDA para po sa mga kababayan natin. Sana po, tulungan niyo po kami na huwag na po kayo magkalat para po maiwasan yung mga bahang ganito po. Totoo po yan. At ngayong tag-ulan na, Director Navarro, sir, ayan, ano po ang sabi ni Chairman Don Artes? Ready po ba yung mga sasakyan natin na pagka walang masakyan yung ating mga kababayan? May mga sasakyan ba tayong ready tumulong, magbigay ng libreng sakay sa mga kababayan natin ma-stranded? Yes po, Lakay, talaga pong ready po kami sa mga ganitong mga sitwasyon po, lalong-lalo na sa pagbaha. Meron po tayong mga naka-standby na sasakyan para sa mga kababayan po natin. Okay. Director Navarro, sir, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you. Thank you po, sir. Thank you. Dami.
Ang director ng MMDA Flood Control and Sewerage Management Office, Director Mark Navarro. Mark Navarro. Ayan. At tama rin po. Ayan. Tayong mga kababayan, lalo po yung mga nasa gilid ng mga estero. Ayan. Nako. Makipagtulungan po tayo. Maging Ayan. responsable, proper waste disposal po ang Ayan, kasi lakay sa totoo lang madalas sinisisi nyo natin yung gobyerno pero yung mga tao walang Ayan, disiplina sa totoo sarili. yan, Kasalanan din naman po natin. Ibinabalik lang sa atin. Totoo yan. Daming bayan. Sandali lamang, Boy Gonzales. Babaguhin ang pasok ng mga empleyado sa Manila City Hall. Oh, bakit? Abay, kasi pagka-break time daw, nagkukutuhan daw. Nakukutuhan. Parang sa probinsya lang may naalala ko dyan. Kwentong batang 90s to lakay. Pagkatanghaling tapat. Pala magawa. Tatawagin ka na nanay mo. Halika! Hanggang sa makatulog ko. Siyempre lakay pag bata ka kasi wala kang pakialam, di ba? Laro ka ng laro. Nakaupo ka sa hagdanan. Ayan, tapos, hanggang sa katulog na. Sunod. Daming bayan. Sandali lamang, Boy Gonzales. At sandali lamang po, ayan, abay, may humuhula na kaagad. Naku, sabing ganun, baka yung classmate ni First Lady. Ayan. Sino to? Oo, baka malaki ang tsansa, no? Patay tayo dyan, maraming kakabahan dyan. Ayan, oo. Tingin ko naman, sana maging fair and square. Kaya nga, At saka dapat daw, sabi nga, dapat piliin, ayan, yung impartial, ayan. Yes. Walang kinikilingan, ayan, walang pinoprotektahan. Ano yun lakay malaking factor yun Ayan, sa pagdating sa pagbibigay ng justice. Independent at saka atapang. Ayan. Atapang at tao. Fearless. Hindi atakbo. Ayan, kailan daw, fearless. Daming bayan. Sige, malapit na yan. Pero sa panito na tag-ulan mga kuya, mga ateng, madami na naman po ang nagkakasakit. Ayan, kaya dapat maging malusog at aktibo, ha? Kaya todo ang laga ko sa katawan. Ayan, kaya lang tinatamaan din ng sipon minsan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lamang po tayo. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class yan. Gamot sa high sugar, world class. At gamot sa high cholesterol, world class pa rin yan mga kuya, mga ateng. Pero, presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi. Ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies. Katulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca o EP Philippines, Landbank, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Sabi rito, di ba indibag na yung pagiging ombudsman? Ayan. Hindi ba cabinet secretary yan? Daming bayan. Oras, Sister L. 9:10. This time check. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Narito na ang 28th KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program. Damdaming Bayan. Kasama ang nag-iisang Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apid. Damdaming Bayan. Damdaming bayan. Oras, Sister L. It's 9:16. Ito po, si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Maraming salamat, Miss Glory. Eto na, sino nga ba ang malakas sa 17 applicants sa pagiging ombudsman?
Papalit kay birthday boy, Justice Sam Martinez sa July 27. Wow. Ilan taon ka na, CJ? Justice Sam, ha? Ayan. Hanapin ko yan sa Google. Ganun ba? May mag-google natin yan, Lakay. 70 years old na ba ito? Parang wala pa. Parang 61 lang ito eh. Ha? Ayan. Ang number one applicant, Sister L, sa pagiging ombudsman, eto nga pala. Gusto kong panoorin ito, ha? Para ang sarap manood dito yung kasi yung interview pala sa mga aplikante sa ombudsman na Sister L. Abay, public. Ayan. So pwedeng panoorin sa YouTube ba ito? May live stream ba, Lakay? Live stream? Oo nga, ano ha? Si Justice Sam Lakay, 76 years old na. Bata pala. Ayan, ha? Parang Romy Gonzales lang. Ayan. Public panel interviews of applicants for ombudsman, ayan, are tentatively scheduled on July 30, 31, August 1 and 4. Wow! Parang ang sarap panoorin dito kung paano interviewin ang mga justices. Ayan. Ano bala kayong mga klase ng tanungan kapag sa ombudsman, di ba? Nako, ang daming tinatanong dyan, Sister L, ha? Ayan, of course, tinatanong, bakit gusto maging ombudsman, mga ganyan. Ilan ang, wala ka bang chiching, mga gano'n. Ay, sinabi mo, para Sister din pala CA, Lakay, pero feeling ko mas ano to sa CA. Mas matindi ang gisahan dito, Lakay. Ito yung literal na gisa, Lakay. Gisa. Mag-iimbestiga rito, Sister L, mga, ayan, kasama ang Chief Justice. Mga, meron din private sector yan. At, may ano pala yan, Lakay, parang may composition yung galing ba from different, hindi lang sa isang ahensya ng gobyerno. Meron sa Senate. Yung ano yata yun tawag. Lakay, kaya mo yan. Alam ko, inuubo ka na. Ano tawag, Lakay? Sabi ko, palyado pa eh. Papatyon ako sa Toyota, alam mo naman ito. Ay, basta sorry. Basta ang number one applicant ay Supreme Court Justice. O, mantakin mo yan. Samuel Gaerlan. Ay, kaya nga Justice. Ayan. Good luck. Ayan. Yes. Uy, nakikinig sa atin. Nakikinig siya? Oo, nakikinig sa atin. Hi, hello po sa mga taga... Nakikinig yung mga taga Supreme Court. Supreme. Ayan. Good luck, Justice Sam. Ayan. Humika ng tip kay kay Justice De Quiros. Ayan. Dahil ito walang padrino ha. Ang ginawa niya, nagsimba sa Quiapo. Ayan, matakin mo yan. Si Black Nazarene pala. Ayan. Abay, eto mabigat-bigat na applicant din, Justice Sam Beri, ha? Abay, malupit ito, ha? Dating commissioner ng BIR. Yes, at si Attorney Kim Henares Jacinto. Ayan, Jacinto Henares yata. Jacinto Henares, okay. Attorney Kim Henares, ayan. Alam mo kung bakit mabigat. Ayan. Abay, bukod sa ini-endorse ng mga Pinklawan, classmate pala ito ni... ni FS. Ande, classmate ni Santa Felisa. O kaya nga. Ayan. Sabi ko FS. Gano'n ba? Oo, yun na yun. Ayan, classmate pala niya. Classmate. Sa UP. Sa UP. Galing UP graduate pala. Number 3, mabigat-bigat din ito, ha? Chairperson Michael Aquino. Wow.
Aguinaldo, Michael Aguinaldo. Ayan. Ito'y malupit din to. Dating chairman to ng COA, Sister L. Number 4, Judge Jason Rodenas. Hindi masyado naririnig ito. Ayan. Number 5, Justice Michael Musngi. Aba. Kaano-ano to ni ano? Saan ba si Justice Michael Musngi, Justice Samgo Erlan? Sa Sandigan ba ito o sa CA o Supreme Court din? CA siguro ito. Number 6, aba, ito yata ang pinakamata aplikante. Talaga, Lakay? Oo, ayan, gwapo na, pogi pa. Ayan. Ulit-ulit Manok ito ni Sandigan pala itong si Justice ayan. Justice Michael Musngi. Michael Musngi, ayan. Ito kandidato ni very worshipful attorney Vladimir Putin Lopez Momo. Ayan. Commissioner Beda Press ng CHR. Galing din na kasi sa ombudsman ito From talaga, Dirans Lakay? Bago siya napunta sa CHR? Sa CHR, ayan. Bata ito ni sama Justice Martires, Number 7, Justice Bautista Corpin. Ayan. Saan ba itong si Justice Corpin? CA ba ito, Ay, eto, Sister L, number 8. Ito ang sinasabi nating Dark Horse, Mr. Ray David, Ayan. Abay, ewan ko lang kung ang pader nito ay si St. Luke's. Ayan. Ay, Apo Lucas, naimbaga bigat Apo Attorney Adrian. Ayan. Jamar, ang balita pare ko, Deputy Executive Secretary Lisa Logan. Ano ka to ni Michael Logan, Mike Logan ng... Mark Logan yun. Kaya nga, Mark Logan ba? Diba Mark Logan yun? Mark Logan, yung nasa 2? Oo, nasa DCMM. Ayan. Nasa DCMM ba siya, ABS Lakay? ba? ABS siya, Lakay. Ano yun? Parang sa showbiz yata. Mark Logan, kumusta ka na pare ko? Kamag-anak ba itong si Yusek, Deputy Executive Secretary Lisa Logan? Alam mo kung bakit malakas din ito, Sister L? Bakit? Abay, malapit ka, madam. Ayan. Gusto ko yung mga okay. Siyempre. Okay. Siyempre, kung sino malapit kay San Fernando at saka kay Santa Felice, nakalamang na yan, Ayan. Siyempre, pero Lakay, of course, I think marami-rami to, 17 to. Ayan. Mahirap mamili kung magagaling naman sila lahat. Hindi, tsaka dito sa 17 kaya, papasakay lahat dito sa... ang tanong, sino ma-eliminate? Sa oral exam sa JBC. Ayan. Recitation. Number, Deputy Executive Secretary Lisa Logan. Ayan. Under pala ito ni St. Luke's. Ayan. Number 9, Yusek Romeo Benitez. Saan ba Yusek itong si Romeo Benitez? Ayan. Check ko nga siya, Lakay. Baka... I-google mo nga. Ayan. Ito siya. Ay, bakit lumalabas ay... Saan siya? Lumalabas ay ASEC pa. ASEC. Baka hindi updated yan. Yusek na siya ngayon. Saan siya? Sorry, excuse me. Ayan. Wait lang. Ito, DILG, Lakay. DILG. Undersecretary for External, Legal, and Legislative Affairs. Ayan, number 10. Ito'y kinukumbisi ng mga kapans Ayan, sana ay magbigyan ng tip para manalo ng loto. Ayan, di pa nagbibigyan ng tip kung paano manalo ng loto, Oo nga, Ayan, dating presidente ng Philippine Judges Association at chairperson ng loto. Ay, loto to. Chairperson ng PCSO. Ayan. Mangingi ako ng numero rito, Lakay. Tagal na namin inuurot to paano ka tatama? Di ka naman tumataya.
Chairperson Felix Reyes. Good luck, Chairman Felix. Ayan. Number 11, Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Ekong. Wow. Number 12, Attorney Melvin Matibag. Parang yes, familiar Sino sa nga atin ba si itong Attorney Melvin Matibag? Melvin Matibag. Yung last name niya lakay talaga ang tumatak sa akin. Ayan, Parang sa panahon to ni tumakbo bang senador ito? hindi siya lakay. Secretary General ng PDP Laban. Ganun ba? Ayan, Attorney Melvin Matibag, number 13. Ito, malupit din ito, ha? Retired Supreme Court Justice Mario Lopez. Wow! Ang bibigat. Ayan, number 14. Retired Justice Stephen Cruz. Ayan, Sandigan yata ito. Ito, lupit. Ito lakay. Parang nakita ko lang to nung Sabado. Nandito to eh. At talagang in-announce pa niya in public na siya nag-apply for ombudsman. Ayan. Sinabi niya na nakapagsumiti na ako ng aplikasyon. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Wow! Sabi na aking bubit malakas to kay San Fernando Ay, good luck sa Kaboying. At number 16, retired Judge Benjamin Turgano. Ayan, di natin masyadong kilala ito, ha? Saan ka, Judge? Ayan, at number 17, Attorney Johnny Caroche. Ayan, saan ba itong si Attorney Johnny Caroche, ha? Abay, may balita, Justice Idol Maida sa Marquez, ha? Pati nga ba si CJ Alex Jesmundo nagbabalak ding mag-apply na ombudsman? Ayan. Tapos na ba yung pasahan lakay? Tapos ayan. na yata yung filing application. Tapos na ang filing ng application. Last Friday nga pala ang last day ng application. So ito na ang final list applicants. Alam ko kasi si SOJ ay nagpasa siya nung huling araw. Ganun ba? Ayan. Balita ko itong si Chairman Felix PCSO Reyes. Ayan. Bakit nakakabit yung PCSO? Taga PCSO. Ayan. Alam ko Thursday yata nag-apply ito. Ayan. O Wednesday. Ayan. At ayon na sa ating bubita, ay eto pa, ha? Balita din si dating Chief Justice Dado Peralta, akala ko mag-a-apply din, ha? Kasi gusto yata ni Bossing Ricky mag-apply siya. Baka mukhang hindi, baka nagbago ang kanyang isip. Wala hindi humabol Ayan. At ayon na sa ating bubit, Sister Elle. Alam mo ba kung sino ang mga nangunguna rito, ha? Sino yung bubuit mo talaga, napaka-chismoso ng bubuit mo. Siyempre naman Socially aware. Yes, yan. Kaya lang, baka madismaya ka agad yung mga ha? Ayan. Bakit naman? Ayan. Siguro hindi naman lahat lakay. Sabay, may papapalubag loob. 7 years ang term of office dito, Sister Elle. Oo nga matagal-tagal yan lakay. At siyempre, kung ikaw ang nasa administrasyon, kailangan may kakampi yung dyan. Hirap na hirap ako magbantar sa'yo ngayon. May mga political consideration yan na Sister Elle, kahit na magngangaw pa iba dyan. Kailangan impartial. Ayan. Kailangan fearless, independent. Ayan. Nasa appointing power yan. Yes. Mahirap lang kaya, no? At ayon na sa ating bubit, kung ang isa ay malakas kay San Fernando, ayan. Abay, sabi na isa nating bubit, abay, huwag kang makakasiguro lakay. Kahit malakas kay San Fernando yan. Ayan. Kapag nagsalita si Santa Felisa. Ayan. Alam mo,
naloloka ako sa'yo, Bakit naman? Kailangan mo. Kasi pagka ganitong mga Sister Ella, lahat ng santo matatawag mo para ma-appoint ka di ba? Justice Gaerlan, kuya. Ikaw talaga lakay. Nakakaloka ka. Tapos, di ba may nagsisimba sa Baclaran, St. Jude, Manawag. Yes, Manawag. Miraculous. Ako, madalas sa Miraculous Medal ako nung nag-e-exam lakay. Saan yan sa Miraculous Medal? Sa siya yung parang siya, sa kanya ako nag-o-offer ng prayer. Akala ko sa Santa Clara Saka ka na. St. Vincent. Akala ko Santa Clara ka nagsisimba yan. Di ba paano yun? Pagka gustong mabuntis ba yun? Di ba yun? Ano ba yun? Hindi, para hindi umulan. Ay, nakakasar sila. Nagmi-mix-mix na to. Ang alam ko lang yung santo ng mga magsasaka. Santo na yung mga magsasaka, San Isidro. San Isidro, di ba? Saint Isidore. Yes. Ayan. May kasamang aso. Ayan. Yes. May kasamang askal. Ayan. Nung bata ako, tingin ko doon tupa. Aso pala yun. Oo nga, parang tupa. Ayan. At ayon na sa ating bubita, Sister L, kung merong isa na kilalang kilala na malapit kay San Fernando, ayan, abay, meron ding malalapit kay Santa Felisa. Ayan. Sino mas malakas? Sa palagay mo, sino mas malakas? San Fernando o Santa Felisa? Ayan. Girl power. Ganun ba? Itanong natin kay St. Luke's. Ayan. Nakakasar ka lang. Bakit? Apo Lucas. Ayan. Naimbag na bigat, Apo. Ayan. Pero syempre marami naman pagdadaanan yan, lakay. Maraming sasala. Pagka nagsalita si Santa Felisa, ayan, baka magulat kayo, ha? Ayan. Naku, baka madismay si Justice Sam, kuyang. Ayan, Justice Sam, ayan. Magtiri ka ng kandila sa kaya po kaya sa Manawag. Manawag. Ayan, Commissioner Beda Press. Ayan, kuyang, kailangan mong magdasal kay Gauto, ha? Ayan. Baka biglang umitim ang buhok ni Justice Sam. Ganun ba? At baka mamaya magulat tayo, ha? Yung masyadong hindi yung Dark horse. Dark horse na sinasabi natin, Sister L. Ayan. Yan kasi yung sinasabi nilang dating dark horse, ha? Na nandun sa bakuran ni St. Luke's, ha? Ayan, apit dun sa sa law office ni Madam. Ayan. Okay. So anyway, pero syempre, tingnan natin lakay sa mga susunod na araw. Mga kwento-kwentuhan lang ng mga bubit natin. Siyempre, ayan, kung sino ang malakas yan. Pero sabi nga natin walang malakas dyan. Yes, tingnan natin kung anong magiging desisyon. Siyempre, ang melase pa rin dyan. Ayan, siyempre, para sa akin, melase dyan San Fernando. Yes, pero sino ba lakay ang magi-stand out? Sino ba ang magaling pagdating sa paggisa? Pagsagot habang ginigisa. Kaya magandang panoorin yung mga abogado, mga social aware dyan. Yes. Maraming mag-aabang dito sa public panel interview. Oo, sana may live stream lakay. Kasi alam mo lakay, pag nanonood ka ng ganyan, marami kang natututunan. Kaya gusto ko rin nanonood ng mga ganyan. Kaya mga law students, maski practitioners, yung mga nag-ambisyon din na maging mapunta ng Supreme Court, Court of Appeals, Sandigan Bayan, Ombudsman, siguradong manonood din. Magkakaroon na sila lakay ng idea. Yes. Ay, ganito pala. Ganun pala yun. Ganun, ang hirap pala, wag na lang. Bata pati, tinatanong. Nakakalkal lakay lahat. Ba't pati yung dating girlfriend? Ayan. Umabot sa ex. Pati yung dating misis. Ayan, lahat personal, walang kawala dyan, sister. Parang court of commission on appointments yan. Commission on appointments. Daming bayan. Pero eto muna report mula kay Boy Gonzales. Alamin natin ang latest mula sa
Maynila. Ayan. Eto na lakay, pasok ng mga empleyado ng Manila LGU. Ibabalik daw yan ng 7 a.m. hanggang 4 p.m. Alamin natin kung ano ang dahilan. 7 to 4 lakay, siguro para sa traffic din. Ganun Kasi di ba ang uwian ng mga estudyante madalas 5. Oo. So baka para din sa traffic, hindi overcrowded. Ako mas gusto ko ganun kaagang pasok. Bakit si Yorme ba maaga ba nagigising, boy? Madaling araw yata to gising, nag-iikot. Ganun ba? Oo, nung nakaraan nakita ko sa live, nag-iikot lakay gabi. Madaling araw. Ganon. Natutulog pa ba yan? Baka mahagardo Versosa on the floor na si Yorme dyan, boy. Alamin natin ang detalye mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy. Mr. L, lakay dayo. Mukhang di nga natutulog eh. Sabi niya, walang tulugan eh. Sabi Aba, ni Pia Germ. parang kwago ha. Ayan, Ibabalik lakay muli ni Yorme Isko Moreno Dumagoso sa alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ng pasok sa lahat ng tanggapan ng Manila LGU mula sa dating alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito ay matapos na magdesisyon mismo ang mga empleyado ng Manila City Hall nang tanungin ni Yorme sa ginanap na flag raising ceremony. Nabatid na maraming empleyado ang may gusto maaga ang pasok upang makapagsilbi ng mas maayos kung saan paraan na rin to upang makaiwas na rin sa posibleng pagsikip ng daloy ng trapiko. Bukod dito, inikayat ni Yorme Isko ang lahat ng mga empleyado na gawin ng tama ang kanilang trabaho habang sisikapin naman ng Manila LG na maibigay ang sweldo sa mga tauhan na hindi pa nakakakuha. Ang mga job order o JO, employees na hindi na nagpapakita ay inihikayat ng alkalde na bumalik, mag-report at magtrabaho ng nararapat upang hindi sila matanggal sa serbisyo. Nakikiusap naman si Yorme sa lahat ng empleyado na tumulong at gawin ang nararapat na trabaho para makaahon ang lungsod ng Maynila sa pagkakabaon sa utang na umabot sa mahigit sa 10 bilyong piso. Boy, si Yorme kasi ang nagpauso ng malaking utang eh. Ayan, tuloy, nagaya. Ayan, nagaya yung pinalitan. Lakay yung inutang niya, yun yung mga itinayo na mga condominium, hospital, lahat ng mga proyekto sa Maynila. Ganun ba yan? Pero nakalipas, medyo malaki, lakay. Okay. Ang galing talaga ng spokesman ng Yorme. Boy, spokesperson ka na pala eh. Hindi. Kuya lang naman. Saan yung flag racing na yan, boy? Sa loob ba ng City Hall yan? Sa compound? Sa Cartilla, lakay. Sa harap lakay. Cartilla. Oo, yung monumento. Sa mga monumento ni Kuya Andres. Yes. Malinis na kasi no, ang luwag na ulit, boy. Marami na, wala na nga kumakit ng basura, lakay eh. Sa kalsada na dati na mga 3 araw, 4 na araw lang nung maupo si Yorme. Ayan na marami na nahakot. Ayan na. Ano daw, boy, pakasabi rin daw kay Yorme. Ayan na, sabi ni Attorney Orlando D. Ayan na, kasi ginawa na yan. Nilinis yung paligid ng Intramuros Golf Club. Ayan, golf course. May mga nakatira dyan sa gilid-gilid eh. Ayan, mapanghe at saka dun nag-CCR. Nag-CCR. Ayan, baka pwedeng linisin din ni Yorme yan. Lakay, tuloy-tuloy yung kanilang paglilinis eh. Kahit nga declogging, lakay no Sabado. Kung 800 barangay ang nagtulong-tulong na nag-declogging sa kanilang mga barangay. Ayan, okay nga Rund. Ayan, ano pa yung schedule ni Yorme ngayon? Ano ba yung project niya? Ngayon lakay, meron silang dihetso. Meeting ng mga department head. Pagkatapos ng lakay, ang nalaman ko, pupuntahan niya yung sunog lakay. 3 sunog yung Ay, oo nga pala. Ito nakaraan, oo. Sa Bunting, Santa Mesa, meron pa sa Tondo. Pupuntahan niya para mabigyan ng tulong pinansyal. At mamaya, unahin natin, kung di ako nagkakamali, nauna nung sa Biyernes, yung Bunting. Napakaraming pamilya na wala ng tahanan. Tapos, Sabado naman,
sa Santa Mesa at dito sa may area ng Tondo. Abay, kamo kay Yorme, bilisan, baka maunahan siya ni Sam Versosa, ha? Tawan-tawan. Hindi na. Oo. Hindi na nagpakita lakay. Di naman nagpakita. Ayan, papakita ulit yan. Ayan, relax ka lang. Ayan. Makalma ka lang. Inintay lang si Ria. Ayan, Rian. Sino? Rian. Rian. Yung kanyang girlfriend. Okay nga, Rod. Ayan, tuloy mo yan, Yorme. Ayan, in fairness, ganyan makailangan natin. Sana Yes. gayain lahat ng mga mayors. Ayan, itong ginagawa ni Yorme Isko. Ayan, na naglilinis sa kanyang syudad sa lungsod ng Maynila. Tsaka nakita ko pala, Kuya Boy, kasi kuya siya ni Yorme, kuya ko na rin to si Boy G. Yung mga tendero pala na inalis doon sa mga sa area dyan sa Divisoria. Ngayon, may pwesto na sila no na maayos. Basta yung mga non-negotiable, hindi pa pwede magtinda. Yung Recto, Carriedo, Soler, Quezon Boulevard, Blooming Street, may mga sa Pedro Hill, Padre Paura, yan na lakay. Pero yung mga side street naman, may mga vending area na inilaan naman para makapagtinda yung mga vendor. Ayan. After na malinis lahat to ni Mayor, mapaganda ang Maynila. Boy, tatakbo siya ulit sa 2028 presidential elections. Hindi na lakay, nangako ng 7 na taon eh. 7 na taon ba? So hindi 7 na taon sila. So hindi tatakbo yung 2028. Ayan, na presidente next presidential election. Hindi na rin magpapatok sa lakay. Ganun. Basher. Sige. Pero ako, natutuwa ako lakay na maganda na ulit. Malinis na ulit ang Maynila. Yes. Diyan ang kwan. Diyan tayo hanga naman kay Yorme. Yes, oo. Okay, Boy G. Ayan, maraming salamat. At sabi mo kay Yorme, ha? Tuloy-tuloy lang. Ayan, trabaho lang. Linisin ang Maynila. Buti nalinis na yun ang gigitatang City Hall, Yung gilid lakay nun, grabing dumi. Talaga. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Boy G. Balik sa iyo lakay at Sister L. Maraming salamat, Boy Gonzales Dumagoso. Standby Edniel Parosa, standby Giselle Ricafort. Batilan natin happy birthday si Dr. Mercedes Mercado. Binabati ni Upeng. At happy birthday kay Sis Marilu Villanueva ng TLK. Oy, Kapanos, what are you waiting for? Ay kay Miss na Alan Quaton at Miss na Matt ng PMA Sandigan 82. Alaba tayo dyan. At happy birthday din kay Don Pablo Ching. Ito yung kababata ni Manong Johnny, 96 years old, Sister L. Ayan. Binabati ng mga golfers ng C4 Golf Club si Don Pablo Ching. At happy birthday din kay Konsyal Joel Par. Par ba ito? Par ba ito, Kaloy? O baka Bogi ito, kaya Verdi. Ayan. Konsyal Joel Par ng 6th District ng Manila. Mula kay Kaloy Pascual Jr. Double par. Ayan. Ayan. At, nga pala, Sister L, ha? Pinapabot natin muli ang tayong pakiramay sa pagyaw ni Manay Lolit Solis. Lakay. Siya pala ay ililibing na sa Miyerkules. Ayan. Our condolences. Para po sa mga hindi pa nagtatanong kung saan po nakaburol si Manay Lolita Solis. Siya po ay nakaburol sa yung puneraya malapit dyan sa St. Peter St. Peter Cathedral sa may Commonwealth Avenue, Sister L. Ayan, nasa saan ba yun? Tinext sa akin ni Gorgie Rola ayan. Siya po ay nakaburol sa sa Eternitas. Ayan. Eternitas Funeral Home sa may 7th floor ng Eternitas
Chapel sa Commonwealth Avenue, Barangay Batasan Hills, Quezon City. Ayan. Tabi lamang po ng St. Peter Parish Church. At ang libing po ay sa Miyerkules. Ayan. Manay Lolit Solis. Ayan. Mamimiss po namin kayo at hindi po namin kayo makakalimutan. Paanong hindi malilimutan na Sister L, alam mo itong si Manay Lolit Solis, ang tatak niyan, ayan, September pa lamang namimigyan na ng Christmas gift lakay, yan. Diba? Magugulat ka nga, may biglang dumarating dito, nilalagay sa mga table. Si Manay Lolit namimigay na agad. Lakay, siya yung pinakaunang nagpapadala ng regalo sa mga tao. May dala ng red wine yan, basket na may ham, ganyan. Tsaka naalala ko, Lakay, the last time na nag-usap kayo sa telepono. Diba dito pa sa loob ng booth? Kinukumusta mo siya. Anyway, may you rest in peace, Manay Lolit Solis. Standby Edniel Parosa, standby Giselle Ricafort, standby Val Gonzales. Oras, Sister L. It's 9:48. Ang oras na yan ay... Damdaming Bayan, DZRH. Narito na ang 28th KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program. Damdaming Bayan, kasama ang nag-iisang Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apid. Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Oras, Sister L. 9:56. Ha? 4 minutes na lang. Paano ma-accommodate yung report na yan? Tiga 30 seconds? Eto na, Lakay. Puntahan na muna natin ang report na Giselle dahil mayroong katiting. Katiting na, si Ednel ba muna? Si Ednel muna. Iba pang lugar kung saan maaaring dinispatcha ang missing sabongeros. Iniimbestigahan niya ng Philippine National Police. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel? Hindi na lamang sa lawa ng Taal nakatutok ng Philippine National Police, Lakay at Israel. Kaugnay ng investigasyon at paghanap sa mga nawawalan sa bungero noon pang 2021. Ibinunyag ngayong umaga ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na may iba pa silang lokasyong sinisilip na posibleng pinagdalhan o pinagdispatchahan ng mga biktima. Sa pulong palitan sa Campo Crame, sinabi ni Torre na bago pa man lumantad sa media, matagal na umanong lumapit sa kanila itong si alias Totoy o Julie Patidongan para maglabas ng mga nalalaman. Sa katunayan, mismong siya ay nagimbal umano o si Torre ay nagimbal umano sa tinawag niyang karumal-dumal na krimen. Kabilang sa kanilang inaalam ay ang katotohanan sa report na sinunog ang mga labi ang 34 na missing sabongeros. Pakinggan natin si General Torre. Hindi na sa Taal ng disposal. So, pati ang ibang mga binarnero ay tinitingnan din natin. At before, syempre, ayaw nating i-verify ang ating mga efforts. So, hindi natin sabi mo. So, now that you're asking, yes, we do are looking into other places na posible disposal area ito. Mangyayari natin patuloy. Edniel. Confirma rin ni General Torres sa media, Lakay, na inilagay na sa protective custody itong si alias Totoy, nagpakilalang farm manager ng gaming tycoon na si Atong Ang. Pero pansamantala lamang daw ito habang nag-a-apply na sa Witness Protection Program ang nagpakilalang whistleblower, Lakay. Ayan. So bukod doon sa inilagay sa yung nilagyan ng pabigat ng na pabigat ito na po sa Taal Lake, meron pa mga sinunog, ganon? Lakay, ang binabagit ni General Torre ay may report na sinunog at hindi itinapon sa Taal. Ganun ba? Isog sa bungero. At lahat ng ito ay kabilang doon sa kanilang tinitignan ngayon. Sa katunayan ay sinabi nga ni General Torre na bago pa man daw pumutok itong mga salaysay ni alias Totoy sa media, no CID chief pa si General Torre at hindi pa PNP chief, ay lumapit na pala sa kanila, Lakay, itong si Patidongan at nagbigay ng salaysay. Hindi lamang ito isiniwalap agad-agad sa publiko ng General Torre upang hindi ma-preempt yung kanilang ginagawang investigasyon hanggang sa mga oras na ito. Pero ngayong siya na, ang PNP chief
at hawak na officially ng Department of Justice itong Saraysay, itong si Julie Patidongan alias Totoy, ay inilagay na rin siya sa protected custody ng PNP habang siya ay nasa proseso ng aplikasyon sa Witness Protection Program, Lakay. Okay nga Rod. Maraming salamat, Eniel. Grabe, ha? Mula rito sa Campo Crame, balik sa inyo, Lakay at Sister L. Damdamin Bayan. So, safe nang kumain ng tawilis sa tilapia. Ayan. Pero grabe lakay, ano? Oo, parang Grabe, napaka-karumal-dumal naman. Para naalala ko yung nireport ko na na sinunog na. Yung ibinaon na. Pharma executive. Ito yung dinukot muna lakay, di ba? Pinatay, ayan, chinapchap, pagkatapos sinunog. Diyan to sa may Santo Tomas, Batangas. Oo nga pala, ano nangyari kayo dun sa mga suspect doon? Ano na ba yung follow-up report doon lakay? Kay Giselle. Si Giselle muna, katiting na rollback sa mga produktong petrolyo. Bukas po yan. Alamin natin kung magkano ang rollback bukas. Matutuwa ba sila kay o mas lalo siya mababad trip? Ang detalye balita mo, RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Lakay, si Sir El katitingan at tapias presyo sa mga produktong petrolyo ang aasahan ng mga tsuper at motorista bukas. Batay sa abiso ng mga oil companies, sinabi na Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau na 70 sentimo ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina, 80 sentimo sa kada litro ng kerosene, habang 10 sentimo naman ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Sabi ng Energy Department, bunso daw yan ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran at yung plano naman na taas produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries ngayong buwan. Bagamat pangalawang sunod na linggo na yan bababa yung presyo ng petrolyo, maliit pa rin yan sa malakiang taas presyo noong kasagsagan ng palitan ng missile attack ng Israel at ng Iran, kung saan matatandaan ng sumipa na may 5 piso ang kada litro ng diesel. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Sana yung Shell at Petron, ayan, doble rin ang kanilang rollback. Yes, lakay. Gayahin ng Caltex, ano, ha? Kasi magano ang itinaas. Tapos ang ibababa. Kapiraso lang. Wala pa sa kalahati. Wala pa sa kalahati na 5 piso. Grabe naman yan. Samantala, report naman ni Val Gonzales, yung 20 pesos na kada kilo ng bigas, mabibili na rin yan sa ilalim ng DSWD. Walang gutom program. Simula po yan ngayong araw. Saan to mabibili? RH5 Val Gonzales. Val. Simula ngayong araw ng Lunes, may mari nang makabili ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ang mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program o WGP ng Department of Social Welfare and Development. Kasunod ito ng paglulunsad ng 20 bigas meron na o BBM sa WGP ngayong araw sa Morsat Basketball Court sa Barangay 69 sa Tondo, Maynila. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at spokesperson Irene Dumlao, malaking tulong ito para sa mga benepisyaryo upang makabili ng masustansya at dapat na pagkain para sa kanilang pamilya. Ang 20 pesos kada kilo ng bigas ay magiging available sa pamamagitan ng mga accredited retailers at maging ng kadiwa ng Pangulo. Ang mga benepisyaryo ng WGP ay na kinabibilangan ng mga solo parents, PWDs at senior citizen ay nakakatanggap ng 3,000 pisong monthly food credits sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer o EBT cards. Ito ang gagamitin nilang pambili ng 20 pesos per kilo ng bigas. Ang WGP na isang flagship anti-hunger program ng Administrasyong Marcos ay naglalayong abutin ng 750,000 na low-income families bago matapos ang termino ni PBBM sa 2028. Sa kasalukuyan, ang programa ay nagsisilbi sa 300,000 mga mahihirap na sektor sa ating bansa. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Sana nga ay nationwide ay meron mabiling 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayan, good luck. Kayang Justice Sam Gaerlan. Ayan. Kayang Commissioner Beda Epres. Ayan. Ay, kababayan ko pala yan lakay. Taga Iriga. Uragon pala, sabi ni Attorney Pilaes. Ayan. Like Brad, Judge Felix Reyes, ayan. Sek Boying, ayan. Ayan, si SOJ. Sek Boying, ha? Ayan.
At siyempre, former BIR Commissioner Kim Hinares. Ayan. At saka sa lahat po Sa lahat. Ayan. nag-apply. Pero eto, may underdog ha? Ayan. Sino yung underdog na yan? Ay yung Deputy Executive Secretary Lisa Logan. Di narinig to, first time kumarinig itong pangalan nito, Apo St. Luke's. Ayan. Deputy Executive Secretary pala ito, ha? Ayan. Second little president pala ito. Ay, good luck. Ayan. At trabaho. Good morning, Dr. Ruel Aguila. Kuyang Ador at ating Ellen Arevalo, good morning. Nakikinig sila sa atin. Kuyang Mark Maglasan, kuyang Ramon Cruz, Amir Pelaez for Ombudsman. Aba, iba rin ito, ha? Happy birthday pa kay Ana Liedo, ayan, ng Bacoor, Cavite. At kay Mirna Tolentino at Vili Tolentino Ryan Muñoz ng Kalumpit, Bulacan. Noble Greg Cayabyaba, good morning sir. Ayan, Mr. Michael is my guy. Noble Doming De Asis. Congratulations kay Kuyang Richard Garan. Akala ko Gaerlan. Ayan. Kuyang Richard Garan, newly raised brother ng Agatep Masonic Lads. Aba, o nga pala, ha? Pinaalam mo Kuyang Doming. Ayan, congratulations din sa newly obligated brother ng TM Kala Masonic Lads. Kuyang Jason Magtibay. Well done. At yan nakaba natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Susunod na, Operation Tulong Wonder Woman. Ang best public service host, Miss May Binauhan. Bye-bye. Ingat, stay safe. Oras, Sister L. 10:06. This time check is